kabit ko ng rear disc brake. At hello guys, Sean DIY Tech here and nagbabalik na naman ako. Guys, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa rear disc brake o yung paano nga pa pag-convert ng rear disc brake. Siguro naman alam natin lahat na yung mga XRM, Wave or ibang motor, hindi talaga siya naka disc brake yung likuran. So yun, marami nagtatanong kung paano nga raw ba maging disc brake yung likuran, or mag-post daw ako ng video regarding sa pag-i-install ng rear disc brake, dahil siguro nakikita nila na naka disc brake na. Ito guys, ang gamit ko rito ay mags ng Raider 150. So kalesa type lang siya. Dati nung naka-rim set ako, first na ginamit ko yung nabibiling rear disc brake conversion kit. Yun yung sinasalpak lang yung stock na hub natin, diba? Yung hub natin is drum brake, sinasalpak lang siya, then pabubutasan mo ng 4. Ito ko sa inyo yung experience ko dun guys. Hindi naging maganda yung experience ko sa conversion kit na yun. Sobrang lakas niya sa bearing, sobrang lakas niya sa disc pad. Actually ako lang din naman ang nag-convert nun. Ginawa ko rin lahat, then pinamachine shop ko pa para maging makikita mo yung ikot niya, maging pantay. Kasi importante kasi pagka nagko-convert ka, lalo dun sa hub, yung conversion kit lang, importante wala siyang wiggle. Yung wiggle ba nitong disc plate natin, kailangan wala siyang wiggle. So yun, pinaturno ko pa yun, machine shop ko pa. Then tumagal naman siya sa akin ng siguro 1 year. Kaso sa 1 year na yun, nakadalawa yatang beses ako magpalit ng disc pad. So hindi siya normal guys. Then times din ako nagpalit ng bearing niya. Hindi naging maganda, kaya ang nangyari, pinalitan ko siya ng talagang totoong rear disc brake na hub. So ang ginamit ko pa rin pang Raider na hub, pero pang rim set siya. Hindi muna ako nagkabit ng ganito. Ayun, simula nung nagpalit ako ng hub mismo ng Raider, kasi alam naman natin yung Raider ay disc brake talaga. So yung hub talaga nun ay may kabitan talaga siya ng disc plate. Hindi kagaya nung stock na hub ng XRM or ng ibang motor na hindi disc brake yung likuran. Ibibili mo pa siya ng conversion kit. So parang ganito yung itsura nun guys parang ganito. So ito yung flange. Yung flange na yun, di ba yung hub natin, so tatanggalin lang yung disc pad nun, ay yung brake pad, then ipapasok to ngayon, tapos bubutasan ng 4 yung hub nya. So yun nga sinasabi ko guys, importante talaga na mapatorno nyo, pumampasin shop mo siya, para pag pinatong siyang ganun tapos tinornilyo, kailangan pantay yung ikot ng disc plate, hindi siya gumaganon dahil hindi siya kumakagat, then malakas nga siya sa disc pad. Pero guys, hindi ko recommended yung conversion kit. Siguro dun sa mga kagaya ng Sniper, dun sa mga magagandang mags, kasi alam naman natin na makikita nyo yung mags talaga ng Sniper 135 nung araw ay maganda yung klase, maganda yung style. Then yun, original kasi stock. Siguro pinaka the best kung may re-recommend sa inyo, kung talagang ayaw nyo magpalit ng ibang mags, or kasi Sniper 135 wala naman talagang disc brake yun maliban na lang yung Sniper 150K ngayon dahil naka disc brake na siya.
Pero yung mga 135 dati, kung talagang gusto nyo gamitin lang yung stock nyo na mags, pinaka the best na o may re-recommend ko sa inyong conversion kit, yung OKM. OKM na rear disc brake conversion kit. Ito makikita natin sa picture. Wag na wag kayong bibili ng conversion kit na ganito. Sobrang pangit niyan. Hindi naman sa respeto dun sa mga gumagamit nun. Kahit siguro anong ipaturn nyo, anong ipa-align nyo, hindi talaga maganda yung nagiging nagagamit natin. Ako, aminado naman ako. Isang taon din ako nakinabang dun sa sinasabi kong hindi rin maganda ngayon. Pero sa conversion kit, para dun sa mga mags talaga na siyempre napamahal na sa inyo yung mags na gusto nyo or hub, siguro may re-recommend ko talaga yung OKM. Maganda yun kasi yung OKM na yun guys, lapat na lapat siya, although na magpapa-align ka pa rin kahit konti. Pero yun kasi nakapagkabit na rin ako nun, 100% maganda talaga dahil may tornilyo rin yun na 4 na hinihig na pagka lalong bumabaon yung tornilyo, lalo rin sumisikip yung pinakapad niya sa loob. Then garantisado na maganda yung kapit niya. At saka hindi siya mukhang mumurahin tignan. Nagmumukha siyang original talagang disc brake siya. Mukha siyang hindi conversion lang. Basta wag kayong gagamit ng yung disc brake conversion kit na ganito. Pinaka the best OKM, o kaya bili na lang kayo ng kagaya nito, mags talaga. Ito Raider 150 ang gamit ko. Ayan, makikita nyo 3 volts lang. Yan. Sa pagko-convert naman guys, sobrang dali lang din. Bili lang din kayo ng mga bushing. May nabibili naman nun. Kagandahan siya nabibili na yun. In case na makuha nyo yung sukat dito, lalagariin nyo lang yun. Ngayon pag nalagariin nyo, makukuha nyo na yung gusto nyong haba or kailangan dun sa mga spacer, sa mga space kagaya nito. Ako naman guys, simulat sa pool talagang ako na talagang nagre-repair at gumagawa na lang din ng motor. Ako na lang din na nagre-repair at gumagawa lang sa motor ko. So ang pinare-repair ko lang sa mga motor ko yung internal na nung engine, pero wala pa naman sa ngayon. Pero yung mga ganito, sabi nga, ito yung mga paborito kong i-convert. Mahilig din talaga ako sa mga convert, pero convert naman na maayos, saka hindi sabi nga, hindi masaalang-alang yung safety. So para din siyang original talaga. Nakikita nyo yan yung mga bushing ko. Sobrang dali niya lang. Ang gamit ko lang dito flange guys, yung stock din na flange o yung kabitan ng sprocket ng XRM din. Stock lang din to. So dito sa gilid niya, sa edge, sa gilid may konting grinder lang, pero sobrang nipis lang nang pwede mong bawasin. Pagagamit mo na yung stock mong flange na ganito, tsaka stock mong rubber damper, magagamit mo lang din. Kaya payo ko, kung talagang gusto nyo mag disc brake sa likuran, o mas better nyo bilhin yung hub na mismo ng mga may disc brake na motor. Pwedeng hub ng Raider na pang rimset or mags na mismo na pang Raider. Pinaka madalas gamitin hub talaga ng Raider, kasi mas maraming choices din yung disc plate ng
mags na pang raider yung pang likuran. So yun nga guys, hanggang dito na lang yung kwentuhan natin. Na-share ko lang sa inyo yung experience ko sa pagkakabit ko ng rear disc brake at sa dami ko na rin ng nagamit. So nakabitan ng rear disc brake conversion kit. Pinaka the best pa rin para sa akin, bili na lang kayo ng mags o kaya yung hub na built-in na yung disc brake para mas magamit nyo ng mas maayos. Sana guys nakarelate kayo sa kwentuhan na natin ngayon at sana na nakatulong sa inyo, and salamat sa panonood. Peace out.